47th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur. Muling ipinakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibong papel ng Pilipinas sa pagtutulungan ng rehiyon para sa kapayapaan, kaunlaran at isang ASEAN na tunay na matatag at inklusibo. Sa pagbubukas ng 47th ASEAN Summit and related summits, nagtipon ang mga leader ng rehiyon para sa temang inclusivity and sustainability. Ipinagdiwang din ang makasaysayang pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-11 na miyembro ng ASEAN. Patunay na patuloy na lumalawak ang pamilyang ASEAN. Sa isang bilateral meeting kasama si Prime Minister Hun Manet ng Cambodia, kinalakay ng dalawang leader ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon at muling tiniyak ang suporta ng Cambodia sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa 2026. Kasunod nito, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Prime Minister Mark Carney ng Canada kung saan pinagtibay nila ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang patuloy na pagsuporta ng Canada sa Pilipinas sa pagtataguyod ng rules-based international order sa ilalim ng UNCLOS. Sumunod ang pulong kay Prime Minister Anutin Shanwirapun ng Thailand. Binigyan diin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, agrikultura at edukasyon at ipinagdiwang ang higit 75 na taon ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Thailand. Sa plenary session ng ASEAN Summit, ipinahayag ni PBBM ang kahandaan ng Pilipinas bilang host ng ASEAN sa 2026. Tiniyak niya ang pagpapatupad ng mga praktikal, inklusibo at makataong inisyatiba na direktang makikinabang ang mga mamamayan ng rehiyon. Kasunod, nagkita si Pangulong Marcos at ang bagong Prime Minister ng Japan, Sanae Takaichi. Pinag-usapan nila ang 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa at ang pagpapalakas ng defense cooperation sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement. Sa pulong naman kay European Council President Antonio Costa, tiniyak ng European Union ang suporta nito sa ASEAN Chairship ng Pilipinas at sa pagpapatuloy ng trade partnership para sa mas matatag na ekonomiya. Third Asia Zero Emission Community Leaders Meeting, nakikisa si PBBM sa pagsusulong sa malinis na enerhiya at carbon neutrality habang tungo sa isang mas berdeng kinabukasan para sa ASEAN. Sa ASEAN-Japan Summit, pinagtibay ng Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Mariin niyang binigyan diin ang kahalagahan ng UNCLOS at ang mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa West Philippine Sea. Sa ASEAN-India Summit, hinimok ng Pangulo ang mas matibay na maritime cooperation at mapayapang pag-aayos ng alitan sa Indo-Pacific. Bilang susunod na ASEAN Chair, tiniyak ng Pilipinas na magiging sentro ng 2026 Maritime Cooperation Union. Sa ASEAN-United States Summit, pinuri ni PBBM ang aktibong papel ng Amerika sa pagpapalakas ng tatlong ASEAN pillars: political security, economic at socio-cultural. Tinanggap din ng ASEAN ang joint vision statement na magpapatibay sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Mula sa bilateral meetings hanggang sa multilateral summits, malinaw, ang Pilipinas ay handang mamuno at makipagtulungan para sa isang ASEAN na inklusibo, matatag at nakatuon sa kapayapaan at kaunlaran.